our goal today is not just to lay biblical foundations about giving, but also to inform you that being a giver is a sign of maturity, a sign of a transformed lives. Tatandaan po ninyo lagi mga kapatid at mga kaibigan, lahat ng mga anak ng Diyos na lumalago at tunay na nagbago ang buhay, lalo silang nagiging mapagbigay. Giving is never been an issue sa mga taong binago ng Diyos dahil ang sign ng new life ay yung pagiging generous natin. Naalala niyo yung kwento ni Sakeo sa Lucas 11. Isang napakasamang tao, gahaman sa pera, naniningil ng labis sa kanyang mga nasasakupan, laging iniisip kung paano dadami ang pera, paano mandadaya ng kanyang kapwa. Pero nung makilala niya ang Panginoong Hesus, nagbago ang kanyang buhay, nagbago din ang pananaw niya pagdating sa pera. Kaya naman namigay siya na mahagi ng kanyang tinatangkilik, lalo na sa mga nangangailangan. Lucas 11:8. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Hindi siya inutusan ng Panginoong Hesus na gawin yon. Pero bakit ginawa niya? Kasi nagbago na ang kanyang buhay. Nagbago na ang pananaw niya sa pagbibigay. Kaya ang sabi niya, Lord, gusto ko pong i-share ang blessing ko sa iba. Gusto ko pong mamigay. Na dati hindi niya iniisip yon. Ang iniisip lang niya before, paano mandadaya, paano kikita ng pera, paano pararamihin ang kanyang pera. Pero nung nakilala niya si Jesus, nagbago ang lahat sa kanya. Nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang principle niya sa buhay. Kaya naman natutunan na niya ang pagbibigay. Si Sakeo, na-transform ang buhay, na-transform ang kanyang pagbibigay. Dahil ang mga tunay na binago ang buhay, binabago rin ang pamamaraan ng pagbibigay. Kaya kung hanggang ngayon, issue pa rin sa inyo ang giving, mag-isip-isip kayo. Baka walang pagbabagong nagaganap sa buhay natin. Kaya sa seryeng ito, titignan natin yung principle doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 up to 5. Titignan natin yung ilang mga pamantayan, mga panuntunan ng mga taong binago ng Diyos at kung paano sila nagbibigay. So basahin natin, 2 Korinto 8:1-5. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran ng taga-Jerusalem. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. So ang konteksto po nito ay yung paghimok ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto upang ipagpatuloy ang pagbibigay. Ituro ang kahalagahan ng pagbibigay, paano dapat magbigay, at bakit kailangang magbigay. So yan yung tinatalakay ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Baka may issue sa giving sa mga taga-Korinto. Kaya ito ang tinatalakay ni Apostol Pablo. At para bigyang diin ang kanyang mga pagtuturo sa kanila, ginamit niyang halimbawa ang mga kapatid sa Macedonia. So ang sabi niya, itong mga kapatiran nating ito, kahit naghihirap, naghihikahos, mabigat ang mga pinagdadaanan nila sa buhay, hindi sila nagdalawang isip na magpaabot ng tulong at hindi nagdalawang isip na mag-abuloy at magbigay. Bakit?
Kasi na-transform ang buhay nila, therefore na-transform din ang way ng kanilang pagbibigay. So in other words, the grace of God motivated them to give. Kaya sila naging mapagbigay dahil una na silang tumanggap ng biyaya ng Diyos. Nagbibigay sila dahil tumanggap sila sa Panginoon. Nagiging reactor sila sa biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya naman ang unang principle na itinuturo sa atin ng mga talataang ito, nagbibigay tayo dahil tumanggap tayo. Yan ang unang principle na dapat maintindihan natin. Ang church sa Macedonia, kung bakit sila naging giver, ang sabi nung verse natin, kasi tumanggap na sila ng biyaya galing sa Panginoon. So we give because we receive. Ang normal thinking kasi ay ganito, nagbibigay tayo para tumanggap. It is not wrong, kasi totoo naman na kapag nagbigay ka, ibabalik yun ng Diyos sa atin. But transformed people give because they knew and they believe that they already received. Kakaiba na tayong mag-isip. Hindi na lang tayo nagbibigay para tumanggap, kundi nagbibigay tayo kasi naniniwala tayo na tumanggap na tayo mula sa Diyos. Binigyan niya na tayo. Kaya tayo nagbibigay. So those who receive are expected to give. Hindi pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap. Kailangan marunong tayong magbigay. Kaya naging mapagbigay ang mga taga-Macedonia Kasi naniniwala sila na tumanggap na sila ng biyaya ng Diyos and dahil tumanggap sila ng biyaya, nagbibigay na sila. Naalala nyo ba yung fig tree na naroon sa ubasan ng isang may-ari? Sabi niya, 3 taon na akong pabalik-balik, wala man lang ako makuhang bunga dito. Plano na niyang patayin. O anong sabi nung tagapag-alaga? Wag muna po, bigyan pa natin ng chance. Sabi niya, kasi pampasikip na lang yan . O, tanggap siya ng tanggap, pero hindi siya marunong magbigay. Kaya ang plano nung may-ari, putulin na lang. O, ganyan ang maraming tao. Receive ng receive, tanggap ng tanggap, ng napakaraming blessing sa Panginoon, pero hindi sila marunong magbigay. Remember that God always make the first move. Lagi siyang nauuna. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Bakit tayo marunong magmahal? Kasi una na tayong minahal ng Diyos. Bakit natin mahal ng Diyos? Hindi dahil mapagmahal tayo, kundi dahil una na tayong tumanggap ng Kanyang pagmamahal. Bakit tayo nagbibigay? Kasi una na tayong tumanggap ng Kanyang biyaya. Ganun ang ibig sabihin. Kaya yung church sa Macedonia, nagbibigay sila dahil una na silang tumanggap ng biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Listen, kung walang ginawa ang Diyos sa inyong buhay for these past days, weeks, months, wala kayong natanggap mula sa Panginoon, don't give. Huwag kayong magbibigay. You have all the reason not to give. Kung hindi kayo tumanggap ng biyaya galing sa Diyos. But if your life has been radically changed, nagkaroon tayo ng new life, you receive grace from God, you receive His daily blessings, then you have the reason. Una natin pinag-usapan, nagbibigay tayo dahil tumanggap tayo sa Diyos. Una na siyang nagbigay, kaya tayo nagbibigay. So ituloy natin ang pagbabasa, verse 2. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Macedonia na dumanas ng matinding kahirapan, mahigpit na pagsubok, paghihikahos, nagdurusa sila or nagugutom. Ganun ang kanilang karanasan. Siguro baka may pandemya rin sa kanilang panahon that time. Diba? So sila ay dumadanas ng gutom, dumadanas sila ng matinding kahirapan.
Sa English nga, ang ginamit ay ganito eh. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So ano raw ang naranasan nila? Severe trial, extreme poverty. Grabe yung mga ginamit na salita sa Ingles, severe. Pag sinabing severe, malala. 'Di ba? Parang malalang sakit. O ito, malalang kahirapan. Extreme poverty. Pag sinabing extreme, sobra-sobra. Labis-labis na kahirapan. Ganyan ang kanilang naranasan ng mga churches sa Macedonia. Pero hindi sila nahadlangan ng kanilang kahirapan, ng kanilang paghihikahos, ng severe and extreme poverty. Dahil masayang-masaya pa rin sila sa pagbibigay at pag-aabot ng kanilang mga kaloob. Wow! Talagang mapapawaw ka sa ganyang mga klase ng kapatiran, ano? Mga tunay na binago ng Diyos dahil nagbago pati pananaw nila sa pagbibigay. Pero mahirap na hirap sila. Pero yung pagiging bukas ng kamay nila, bukas ang kalooban sa pagbibigay, they become generous in spite of extreme poverty, in spite of severe trial na kanila pong nararanasan. Ang pananaw kasi natin sa buhay, kapag mahirap na, exempted na tayo sa giving. Halimbawa, in this situation, itong pandemic na ito, marami talaga sa atin ang nahihirapan, nagdurusa. Parang sasabihin natin, madaling magbigay dun sa meron. Paano naman po yung naghihirap? Listen, itong churches sa Macedonia, nagdurusa, naghihirap, severe trial, and extreme poverty. Sobra-sobrang kahirapan at pagdurusa ang kanilang nararanasan. Pero hindi nila in-exempt ang kanilang sarili sa giving. Sana ganyan din tayong mag-isip sa ganitong panahon. Yung kahit nahihirapan tayo, yung bang tuloy pa rin ang ating pagsusubi ng ating mga kaloob para sa Panginoon. Hindi naman niya tinitignan kung magkano yan eh. Yung willingness natin to give, yun yung tinitignan ng Panginoon, lalo na sa ganitong panahon ng pandemya. Huwag na lang magbigay kapag mahihirap. Yan ang thinking natin lagi. Hindi nagbibigay yung mga mahihirap, naghihikahos. Ganyan tayong mag-isip pag ganitong panahon. Pero hindi ganong nag-isip ang mga churches sa Macedonia eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kahit sobra-sobra ang kanilang kahirapan, nagpatuloy pa rin sila sa pagbibigay. Ang principle nila, walang exemption sa pagbibigay. Dapat ito ang maging pananaw din natin. Ang pagiging mahirap, hindi exemption sa pagbibigay natin. Giving is for all. Whether you are rich, you are poor, diba? Even in this time of pandemic, kahit anong sitwasyon natin, hindi exemption yan para hindi tayo magbigay. Ito yung itinuturo ni Apostle Paul. Ito yung gusto niyang ipaunawa sa lahat. Yung church sa Macedonia, kahit nagdurus at naghihirap, hindi nila in-exempt ang sarili nila sa pagbibigay. Hindi excuse ang pagiging mahirap sa giving. Naalala niyo yung mga nagbibigay sa templo na nakita ng Panginoong Hesus at ipinakita niya sa kanyang mga alagad. Yung mga mayayaman naghuhulog ng malaking halaga. Merong isang babaeng balon naghulog ng 2 kusing. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Nakita niyo ba yon? Yun ang pinakamahusay at pinakamalaki ang bigay. Nagtaka ngayon yung kanyang mga alagad. Kasi alam naman nila, 2 kusing lang ang binigay. Anong magagawa nun? Napansin nyo, bakit hindi siya pinigilan ni Jesus? Bakit hindi sinabing, Nay, wag na po kayong magbigay. Ikain na lang po ninyo yan. Mahirap naman po kayo. Diba, wala naman nga kayong makakain na. Pagkatapos yan, ibili na lang po ninyo ng tinapay. Bakit hindi siya pinigilan? Sa halip, pinuri pa siya. Kasi walang exemption sa giving. Kaya nga lalo tayong binebless dahil tayo nagiging mapagbigay. Kaya nga lalo tayong naghihirap kasi hindi tayo marunong magbigay. Paano tayo susuklian ng langit kung hindi naman tayo marunong magbigay
Kasi yung principle, sabi ng Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Give and it will be given to you. Ang sabi niya, magbigay ka muna at saka ka bibigyan. Walang shortcut. Hindi sinabing, and it will be given to you. Walang ganun. Ang sabi niya, kailan it will be given to you? When you give. So magbigay ka muna, tsaka ka bibigyan. Ganun ang principle. Diba? Kaya tayo lalong pinagpapala ng Diyos eh. Kaya lalong pinagpapala at binebless ni Lord yung mga tao sa paligid natin kasi mga giver yan. Pero bakit naghihirap tayo minsan? Mahirap na, lalo pang naghihirap. Kasi lagi nating ine-exempt ang sarili natin sa giving dahil nga naghihirap tayo. Paano tayo i-bless ng Diyos? Verse 2. Sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. So ano daw ang nadarama nila pag sila'y nagbibigay? Masayang-masaya. Happy-happy sila. Walang-wala sila, pero nagbibigay pa rin. Pero hindi sila nagrereklamo, hindi sila nangihinayang, hindi sila nalulungkot, kundi ligayang-ligaya pa sila pag sila'y nag-aabot ng kanilang mga kaloob. Dapat ganun tayo eh. Kasi ang principle number 3, ang pagbibigay, hindi kabigatan ng loob, kundi isang kagalakan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, wag po nating itinuturing na ang pagbibigay ay isang parusa. Dapat itinuturing natin ito bilang isang kagalakan. Diba? Sa ating pong mga buhay, na tayo'y nagkakaroon ng napakagandang pagkakataon na tayo po'y makapagkaloob. That we are able to give. Kasi meron tayong ibibigay kasi binebless tayo ng Panginoon in many ways. Hindi itinuturing ng mga kapatid sa Macedonia na ang pagbibigay ay isang pabigat. At karagdagang pabigat, kundi dahil itinuturing nila ito na isang kagalakan sa kanila pong mga buhay. Sabi ng isang kasabihan, give till it hurts. Medyo negative yung sinasabi niya, pero syempre in many ways, in many application, may ibig sabihin yon. Ano po? Pero huwag tayong magbibigay kung nasasaktan tayo. Huwag tayong magbibigay kung masakit sa loob. Dapat ang nagbibigay at ang pagbibigay masaya. Huwag kayong magbibigay kung hindi kayo masaya. Kung wala sa loob nyo, kung napipilitan lamang kayo dahil ang gusto ng Diyos, yung masaya kong magbigay. 2 Korinto 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So, huwag daw mabigat sa loob dahil ang gusto ng Panginoon, pag nagbibigay tayo, happy tayo. Yung bang masayang-masaya tayong inaabot natin yung ating mga handog, yung ating mga kalob. Hindi yung parang bigat na bigat yung kamay natin pag-aabot eh. Yung bigat na bigat ang katawan natin pumunta ng kapilya para magdala ng mga offering. Dapat masaya tayo. Kagalakan natin ang pagbibigay. Kaya kapag nagbibigay tayo, dapat ang bunga nito sa buhay natin kagalakan. Dapat masaya ang pakiramdam natin pag tayo po ay nagkakaloob. Verse 3. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. They gave beyond their ability. Higit pa sa kaya nilang ibigay. What does it mean? Ano bang ibig sabihin nung beyond their ability? O higit sa kanilang kakayanan? Or lampas sa kanilang kayang ibigay? Halimbawa, ang kaya lang nilang ibigay 50 pesos. Pero ginawa nilang 100. Ang kaya lang niyang ibigay ay 200, ginawang 500. Ang kayang ibigay lang 1,000 pero ginawa niyang 5,000.
that is beyond their ability. Higit sa kanilang kayang ibigay. Yun ang ibig sabihin. Yun ang ginawa ng mga churches sa Macedonia. Nagbigay sila ng higit at lampas sa kanilang kayang ibigay. Nasubukan na ba ninyo yan? Yung magbigay kayo ng lampas sa kaya nyong ibigay? Subukan natin. Yung higitan natin yung kaya nating ibigay. Dahil ang mga tunay na binago ng Diyos, pang-apat na principle, walang limit ang kanyang pagbibigay. Huwag lalagyan ng limit ang giving natin sa Panginoon. Sabi nga, skies is the limit. Bagamat nagbibigay tayo ng standard, at ang standard ng Bible is 10%, ikapu. Diba? But don't settle on 10%. Dahil yan ay sukatan lamang para hindi tayo nalilito. Nagkakaroon tayo ng ideya on how to give. Kaya nagkaroon ng standard. Pero wag tayong magsettle doon. Pwede nating lampasan dahil kaya naman nating lampasan yan. Diba? Try natin to give beyond 10%. Ginawa yan ng mga kapatiran sa Macedonia, kaya din nating gawin. Verse 4, they begged us and pleaded for the privilege of having a part in helping God's people in Jerusalem. They pleaded, diba? They begged. Nakiusap sila. Nagmakaawa sila sa amin na sila'y bigyan ko ng pagkakataon na magbigay ng kanilang mga kaloob at ng kanilang mga tulong. Napansin niyo yung term na ginamit? They begged and they pleaded. Grabe, talagang nakiusap sila para sila ay makapagbigay. Hindi normal yun eh. Ang usual kasi sa atin, di ba? Ang tagapangaral lang nakikiusap. Magbigay kayo, deposit po ang church. Ang laki-laki po ng kailangan natin. Diba? Pero ito kakaiba. Yung mga kapatiran ang nakiusap na bigyan sila ng chance to give. Kahit sila'y naghihirap at nagdurusa sa buhay. Diba? Kaya tayo madalas dinadaan pa sa preaching para i-challenge ang mga kapatiran. Pag nailagay kasi sa preaching ang giving, talaga namang bumubuhos ang mga kaloob Pero yung principle na itinuturo sa atin dito, maging eager tayo to give. Huwag hinihintay na hingan tayo. Magkusa na tayong magbigay. Huwag nating hintayin na sermonan pa tayo about giving. Magbigay na tayo. Huwag na nating hintayin i-challenge tayo. Dapat daily, araw-araw ng buhay natin na challenge na tayo to give more sa ating pong Panginoon at sa mga churches na kinabibilangan natin. Verse 5, at higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit ganito ang ugali ng mga kapatiran sa Macedonia? Yung kahit nagdurusa sila at naghihirap, bukas ang palad nila sa pagbibigay at higit pa sa inaasahan ang ibinigay nila because they love God more than anything else. Kaya yan ang principle na dapat nating natututunan Mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Mahalin ng Diyos, huwag ang pera. The real problem is not lack of money when you don't give. When we give grudgingly. Alam nyo, the real problem is the love of money. Yung kakulangan natin ng pag-ibig sa Diyos at sobra-sobrang pag-ibig natin sa mga material na bagay. Pero kung mahal na mahal natin ng Diyos, giving is not an issue. Kahit ano pa ang sitwasyon natin sa buhay na ito. Hindi dahil wala tayong pera, hindi dahil mahirap ang buhay, hindi dahil kinakapos tayo o hindi dahil may pandemic, kundi dahil sobrang mahal natin ang pera kaysa sa Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang mga binago ang buhay, mas mahal nila dapat ng Diyos kaysa sa anumang material na bagay sa mundong ito. Naalala niyo si Abraham? Bakit kaya niyang ibigay ang kanyang anak, kaisa-isang anak at pinakamamahal na anak na si Isaac para ihandog sa Diyos?
because he loved God more than his son. Bakit nagawang ihandog ni Hannah yung kanyang anak na si Samuel doon sa templo? Because she loved God more than her son. Diba? Yun yung kailangan nating matutunan eh. They love God more than anything else. Kaya mahalaga yan mga kapatid. Ulitin natin yung verse 5. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So eto yung pinaka-heart of the matter na pinag-uusapan natin. Bakit naibigay at kayang magbigay ng mga kapatiran sa Macedonia kahit nagdurusa at naghihirap ang kanilang buhay? Bakit hindi naging hadlang ang kanilang severe and extreme poverty to give? Kasi ibinigay na nila sa Diyos ang kanilang sarili, kaya wala nang hindi kaya silang ibigay. They gave themselves first to the Lord. So yun yung pampito. Ibigay ang sarili sa Diyos and everything will follow. We cannot give freely until our lives are given fully to the Lord. Ang unang ibinibigay dapat natin sa Diyos ang ating sarili. At pag naibigay mo na sa Diyos ang sarili mo, ano pa ang hindi mo kayang ibigay? Lahat kaya mo nang ibigay sa Kanya. Kaya sabi nga nung song, di ba? Yung laging kinakanta natin nung sa church pa tayo. All that I am, all that I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Kapag nakalaan o ibinigay mo na sa Diyos ang buhay mo, hindi na mahirap ang pagbibigay. Kung talagang nakasuko ang buhay natin sa Kanya. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa pagbibigay kasi akala natin nakasuko ang buhay natin sa Panginoon. Diba? Kaya kung kakanta kayo ng I offer my life, tapos ang kuri-kuripot nyo, hindi nga kayo nagkakaloob sa church, abay, nagsisinungaling tayo. Dahil kapag ibinigay mo sa Diyos ang buhay mo, wala ka nang hindi kayang ibigay sa Kanya. So para lang yung kwento nung tatlong magkakaibigan, yung manok, baboy at saka yung kalabaw. Nag-usap-usap sila, sabi nila, bigyan natin ng masarap na pagkain ng ating amo. Nalungkot yung baboy. Kasi sabi niya, ikaw manok, ang ibibigay mo, itlog. Buhay ka pa. Yung kalabaw, ibibigay mo yung gatas, buhay ka pa. Sabi nung baboy, ako, kailangan akong katayin bago ko siya mabigyan ng karne. So, full sacrifice. Ganun tayo dapat kung magbigay sa Panginoon. So, ibigay ang buhay natin sa Kanya and everything will follow.